Good morning ng Biyernes, Marso 26, Anyo 2021. Kaantun po para sa isang maikling pagripaso ng isang article na na-publish sa The Guardian noong Mayo 7, taon 2016. Ito po ang aking naging basihan paano ko po nasabi o aking sinasapantaha na ang Japan, ang Amerika via the CIA at ang administrasyon ni Cory mismo ang tila isa sa mga naging uncooperative bodies during the time na iniimbestigahan ng PCGG para madiskubre nila ang kayamanang purportedly na sinabing ninakaw ng mga Marcos. Dito sa article na ito, makikita natin ang larawan ng unang ginang at nasa kanyang likuran ay mga obra maestra at napakaganda ng kanyang mga background at tila mga mamahaling gamit. So, itong article na ating pong pagtutuunan ng pansin ay sinulat ho ni Nick Davis. May pinamagatang The $10 Billion Question. What happened to the Marcos Millions? Itong article nito ay finorward po sa akin ng ating kaibigan na si Ferdinand Dayaday. So dito po sa simula, dinidetali po rito kung gaano karami yung dinala ng mga Marcos nang sila'y lumikas sa Malacanang. Umalis po sila ng Malacanang hastily at nakadetalye dito kung gaano karami at gaano kalaki ang kanilang mga dala-dala. So, ito'y may mga konting pagre-recount, mga nangyayari at ang sentro ng tema po ng article nito ay ang frustration, ang pagkadismaya ng PCGG. Kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin po silang nare-recover na substantive. So sinasabi rito, 30 years later, the PCGG is still working. 94 lawyers, may researchers and administrators housed proudly in a building recovered from the Marcos family. The government gives it an annual budget of $2.2 million. Its staff have traced money through jurisdictions all over the world and fought their way through hundreds of court cases. And yet, something has gone terribly wrong. To date, the PCGG has recovered only a fraction of what was stolen by the Marcos network. No one has served a prison sentence for their part in the crime. Of course, yung sinasabi nitong part in the crime, yan po ay contentious statement po yan. Contention po yan kasi ang PCGG ay unang-una, itinatag po yan sa premise na meron pong ill-gotten wealth. No? Sa ating pag-aaral, ating contention naman dito sa sinimulan nating Wealth of the Nation, yan po ay hindi ninakaw ng mga Marcos galing sa gobyerno, kundi yan ay part of the loot, no? Na sinasabing nanggaling kay Santa Romana at doon sa Yamashita Treasure na pinaikot ng mga kasabwat. Sino man yung mga kasabwat na yan. Pero dito sa artikulo na to, lumalabas po yung mga kasabwat, yun din po ang pumipreno, promeno, at sinabihang easy lang kayo. Yan po yung dadakuan po natin yan as I scroll down. This review. So dito po, sinasabi pa rin dito, yung mga koleksyon ni Madam Imelda Marcos, nabanggit din po yung tungkol sa Panama Papers. Of course, sinasasangkutan po ng Madam Senadora Amy Marcos. At ito si Marcos kasama si Nixon. So dito po, sinasabi po rito sa article pababa, basahin na lang po ninyo. Meron pong mga listahan na handwriting mismo ni Pangulong Marcos na meron na pong allocation dito. Kung gaano karaming pera ang kanyang mga pinamimigay o pinake-care of. Ito meron dito 3 million kay Colonel Abadilla. Box 14, 2,500,000. Boxes 1 to 6 taken by Phil for Pangasinan, 15 million. Blah, blah, blah. Okay. So, sinasabi po rito, the PCGG archive shows how, in the same way,
Marcos used his companies to take over the three other key areas of agriculture, coconuts, tobacco, and bananas. Therefore, lumalabas po dito during yung sa kasagsagan mo, while Marcos was at the helm of his power, denominate po niya gamit yung perang yan, no? Gamit yung perang yan, hindi natin sinasabing ninakaw, kundi yan po yung part ng kabuuan, no, ng Santo Romano Treasure, ng Yamashita Treasure, na kabuuan, ng komisyon niya, whatever. At yan po ay pinaikot para po dun sa pagbili ng mga industriya, major industries dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa man na hindi po nakapangalan. Sa kanya, of course, gamit ang mga pangalan ng mga cronies o mga assignees. In the same way na naglabasan po yung mga balita na yung isang pangalan ay sinasabing mayroong account, binagkalooban ng account, no? Gaya ng halimbawa ni Divina Gracia, mayroon pong trustees, etc., na hindi naman kakilala ni Marcos pero ginamit ang kanilang pangalan doon sa mga dokumentong yan. Now, sinasabi po rito, the PCGG archive shows how Marcos set up his own banking system. Maging pala yung banking system, naka-in place na ho. Gamit ang mga cronies to buy private banks and others to control the state banks. Above all, the banks acted like a network of dikes, receiving his ocean of income. Of course, kailangan mo ng bangko eh. Kailangan mo bumili ng bangko para dun sa in and outs, no? And the bank staff would make regular, sometimes weekly trips to the palace to pick up checks and bundles of cash. Kasama na rin siyempre dyan yung pagtatago ng pera doon sa Switzerland. Dinagdag pa rito, the men and women who work at the PCGG are driven by an anger. Ano yun? Frustration, bukod sa frustration, anger pa. Each day, they discover more detail of this crime while its victims sleep on the pavements and in the slums around them. Of course, maraming namamatay o maraming nahihirapan. Hirap na tayo. Samantala, ang dami palang pera. Ayan nga po ang ating sinisikap naman diskubrihan. Kung ikukumpara naman siyempre sa PCGG, sila may mga researchers na, may mga abogado, pag gaano karami ng resources, may $2.2 million budget. Kumpara mo naman din sa ating ginagawa. Now, they are well aware of what the money could do for the impoverished people of the Philippines. If Marcos stole $10 billion, yung pinag-uusapan pa lang dito, $10 billion pa lang, this would have paid for the entire government budget for his last year in power 3 times over. Now, tungkol naman dun sa kayamanan, no, nakita natin sa larawan na may mga may obra maestra. O gaya limbawa, Madonna and Child by Michelangelo, yung mga works of Goya, ni Monet, Brax, Pissarro at Manet. Naku, napaka mga paintings yan na talagang sinasabi natin priceless na. Mga priceless na. At sinasabi rin dito ni Oscar Carreño na dating PNB manager ng New York branch, sinabi niya, he claimed that he had created accounts for 2 fictitious companies to conceal the Marcos millions. It emerged that the paintings had changed hands with the help of some powerful connections. So, ibig sabihin, kahit nasampahan na ng kaso ang mga Marcos, kahit na lumikas na sila at na-submit sila sa isang kalunos-lunos na kalagayan, sabi nga na walang kapera-pera, nangutang nga kay Enrique Subel, hindi nga raw pinautang, etc., ni walang pambili ng kaldero, bla bla bla. Pero still, well-entrenched pa rin yung connection, na itatago pa rin yung mga paintings, yung mga kayamanan na dala-dala at tila hindi nagpapahinga yung mga sinasabing kasama doon sa network ng Marcos. Itong pagdating po rito sa mga kayamanan na ito. So sa madalit sabi, nagkaroon ng sinasabi rito, yung mga investigador, para sa mga investigador, this was a frustrating journey. Ito na. Aquino's government, which had launched the commission, yun nga, ba't tinayo yung PCGG?
rapidly stepped on the brake. Op. Bakit? Sabi ng mga nasa likod ng administrasyon Aquino, wala tayong magagawa mga boss sa PCGG. Marcos and his cronies owned so much of the economy that to seize their assets would crash the banks. See? Sige, i-sequester mo yan. Marami silang pinag-sequester noon. Pero kung kukunin nyo yung control, babagsak nga naman talaga ang mga industriya. Okay? So, her critics meanwhile argue that her government was always compromised. Hindi nung nakakilos ng arestado rin. No? The Aquinos were one of the wealthiest families in the country. The old oligarchy was back in power. Whatever the motive, the PCGG was ordered to seize nothing. Wala ang gagalawin. Bakit kaya? Makagkaroon ba ng kasunduan? But instead, to work through the courts. Daan yun lang sa court. Siyempre, pag dinaan sa korte, kamamatayan na lang yan. Hindi pa natatapos. Yun na nga ang nangyari. Namatay na si Cory, namatay na si Cardinal Sin. Wala pong nangyari. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin. Pero yan nga, pinapreno. Over the following few years, it became clear that this had handed the initiative to the Marcoses, who had the money to hire the very best lawyers, of course. Sino ba nagtataguyod? May money nga ba? Sinasabi ng ating mga naghihingalo nga daw di ba? Kahos nga daw dahil wala, na-frozen yung kanilang mga asset. Pero sino nagpo-provide ng mga lawyers? Fees. Naalala ko pa din, si Spencer, Jack Spence, ganun. Isa sa mga magagaling na abogado. Soon, dozens of cases were sidetracked by endless technical argument. Galing, So, sinasabi pa rito, just as Marcos's wealth was too great to seize, so his political influence was too big to be. Ito, mga anong na ito, kung sino yung political influence na yan, sino nga ba yan? 2 weeks after the revolution, a source in New York had shown the PCGG a report revealing that even before he was deposed, his allies in U.S. intelligence were aware that he had stolen up to 10 billion. Hindi natin pinamagnify dito yung stolen dahil alam natin na hindi yun talaga yan yung ninakaw sa bayan. Kung saan man ninakaw yan, hindi ho siya mismo nagnakaw. Ayan ang aking contention dyan. Hindi ho siya mismo ang nagnakaw. Kung may nagnakaw man, inuulit ko, mas malamang, probably, yung sa Yamashita at dun sa dinala ni Severino Santa Romana na galing sa Vatican. So, ito na. But the CIA refused to disclose what they knew. Bakit? Hindi naging uncooperative. Ito na. The Japanese government also made it clear to Aquino that they were not going to hand over information. And aid packages could be in jeopardy if the PCGG pushed too hard. Op. Lubayan nyo na yan. Kapag hindi nyo nilubayan o nirelax, wala kayo matatanggap sa amin. Bakit kaya? Hindi po ba yung mga packages na yan, yung mga aids na yan sa ating sapantaha, yan ay ang ating komisyon. Yung sa mga transaksyon na ang ginamit na pampaikot ng kanilang kapitalisasyon, na ang kapitalisasyon ay yung mga loot of the nations, looted from the nations, yung panahon ng gera. In the UK, sabi naman ni Margaret Thatcher, it's not our business. Okay. So kung ating babalikan yung triangulo, US, UK, Vatican, hindi ko nababanggit ang Vatican dito. Nababanggit lang ho dito yung US, UK, and interchangeably, US, Japan, UK, Japan, ganyan, Pero ang Vatican, spared. Kasi siguro talagang wala pa sa ating hinagap na may involve ang Vatican dito. So in closing ng ating pag-aaral, a PCGG veteran of nearly 30 years has a special frustration with the US. He says
They have never handed over all the paperwork seized from Marcos when he arrived in Hawaii. Ayun. Pagpalagay na natin. Kung ikaw ba naman ililikas, no? Kukunin mo siyempre, dadalhin mo yung mas mahalagang dokumento. Kung may naiwan man doon sa Malacanang na pinagpiestahan ng mga kumare, kumpare, mga generals na nag-ransack doon sa Malacanang at natira, dinala sa bahay ng mga kumare ni Cory Aquino at doon ay nila inisa-isa yung mga dokumento na yun. Yun ay mga tira-tira na lang. Yun ay siguro yung mga less important documents kaysa doon sa dala-dala na mismo ng pamilya. Nakalagay, nakasama doon sa C-130 na pagdating naman sa US ay kinumpis ka. Ngayon, sinasabi ng PCG, pasilip naman kung ano yung mga papel nyo dyan. Ano yung nakumpis ka ninyo kay Marcos para mabuo namin itong puzzle? Ayaw. Bakit? Ayaw. Ano nakita nila? Ambot. Siguro mas importante yun na mapunta sa kanila at nanggit sa ganun, ma-reconstitute nila yung mga accounts. Malamang dahil nasa kanila na yung mga mahalagang dokumento. Okay, sabi nito, see, some pages which are blank, some inventory pages which are blank. We think they have redacted transactions involving US organization. Ibig sabihin, kung meron mang i-senior sa kanila, redacted na, bawas na. Wala na yung essence. Tinanggal na doon sa nakarating sa kanila. So, they were partners in theft. Ito, inaccurate again, itong idea na theft, inaccurate niya para sa akin. Kundi, yan, partners in secret dealings. O, ganun siguro. Itong top secret operandi nila. And he pauses to consider how the U.S. would react if some other nation seized evidence of their most prolific criminal and handed it over in redacted form. Of course, yan ay posisyon na ng PCGG. Now, another point, tungkol po doon kay Imelda, balikan natin. Nakita natin na nagpa-picture siya sa larawan at may obra maestra, missing paintings. Showed 8 of the missing paintings yung sa larawan na yun, gleaming on her walls, including Goya's portrait. Another old master hung on the wall of her office in the House of Representatives. Now, ang tanong dito, missing paintings. No? Kanino? Saan nawawala? Kung binili niya yan, hindi masasabing nawawala. Kasi binili niya. At marami pa nabanggit doon sa itaas, doon sa ating introduction nitong artikulo na to, na yung mga missing paintings nandito nakita sa possession ni Imelda. Ang tanong, saan nawala? Kung yan ay binili sa Christie's, sa mga Sotheby's, mga auction houses, hindi na missing. Kasi ako na talaga ang legitimate owner na yan. Isa pang punto, mamaya, babalikan natin yan. So, itong tiara, ayan, pinapakita na yan, ino-auction na yan kasi na-seize yan. Kinumpis ka yan. Pero ano po ba? Ano ba yan? Ano ba yung tiara na yan? Ito. Last year, Christie's valued the collection. They identified treasures that had previously been missed. Yung mga treasure na yan, nawawala noon pa. Kasi yung mga Christie's, yung mga auction houses na yan, meron po silang records ng mga values treasures all over the world. Kung yan ay masasabi, in-enroll o sinabi nga historical artifact yan, nakarecord ho sa kanila yan. At inaalam ho nila yung whereabouts. Kung yan ay nasa museo, kung yan ay nakatago sa under the care of ganito, kung sinong may-ari. So ano ba yan? Including a tiara with 25 pearls in a diamond frame seized from the Russian Tsar's family in 1918 revolution. It is estimated to be worth more than 4 million. So kung sinasabi ulit,
ito ay previously been missed. Hinahanap na noon pa. Paano napunta sa posisyon ng mga Marcos? Yun ang tanong. Kasi kung binili niya yan sa auction, natural, hindi na hahanapin. Hindi na sasabing previously been missed. Kasi yun ang nakalagay sa record na, alam na namin, binili ni Madam yan, nagkaroon ng auction . Pero yung mga paintings na yan, Madonna and Child, mga ganyan, mga obra maestra, yung mga priceless na, paano mapupunta sa kanya kung hindi niya? Hindi imposible naman sabihin na, ninakaw. Kanino? Saan ninakaw? Hindi naman magnanakaw ang unang ginang. Hindi naman pupunta sa museo yun bilang isang guest at sabi niya, gusto ko yan, akin na yan. Hindi naman ganon. Palagay ko, ito na ngayon. Palagay ko, ito na ngayon yung mga kayamanan na dinala dito, galing sa Vatican, at pinatago kay Severino Santa Romana. Natuntun. Nabungkal. Kung saan nakatago. Ayun, siguro. Gusto ko yan. Labas mo na yan. Dali mo sa bahay. Pero yung sasabihin na ninakaw mismo dun sa Russia, ninakaw mismo dun sa museo, talagay ko hindi. Kundi yan yung mga pinatago dito at yan ang napunta sa bahay ni Madam. Palagay ko lang. So, yan po ay lumilitaw ngayon dito sa ating napag-aralan ang pakikialam ng mga powerful nation, ang pakikialam ng Japan, pakikialam ng US, at yung pagtitingang kawali ng UK para sa ganun sana umusad itong kaso na to. At syempre, yung mismong pamahalang Aquino ay sabi, preno muna. At ang pangalawa ay yung mga dating mga nawawalang mga obra maestra. Priceless siguro ito. At napunta sa sala o dun sa living room ng unang ginang. Previously missed, malamang ang aking hinala ay yan ay bahagi doon sa mga kayamanang ipinatago kay Santa Romana na galing doon sa Vatican. Kung totoo yung storya, yan na nga. Pero, ito po si Ka Anton. Magbabalik po tayo sa susunod na episode ng ating Good Morning alas 8. Bagamat ngayon ay hindi na alas 8 as of this recording. Please subscribe, share, and like para po hindi kayo mahuli sa ating mga updates na tulad nito. Magandang umaga.